Okay, so this is April 18, Thursday, Real Talk 101, episode 69. Kukuha lang tayo dito ng isa, no? Ito yung, yung huling mensahe ni Universe for this day. Pero kung kailan nyo ito mapapanood, ibig sabihin, iyan yung mensahe ninyo. And please do support all my videos, i-share nyo, i-repost nyo, pwede nyo din yan i-save, no? At paulit-ulit nyo panoorin. At i-share sa mga tao na kailangan nilang mapanood yan. Okay? Ito. Message. Adaptability. Ito yung pinakamahirap. Diba? Basahin muna natin bago ko kayo bigyan ng explanation or lesson about this. The dragonfly is a symbol of light and change. It is reminding you to bring a bit more lightness and joy into your life in order to bring about the changes needed to reach your full potential and approach things lightly. Diba? Kasi yun nandoon sa unang baraha, doon sa sa daily episodes, special episode, and the rest. Kailangan mo naman talaga maging mahinahon, magkaroon ka ng patience kung kailan talaga or kailan mo maaabot or makakamtan yung mga minimithi mo sa buhay. Kasi minsan, sa buong akala natin, yung mga pangarap natin, yung plano natin sa buhay is maganda na. But, we also forget na mas maganda pa ang plano ng Diyos para sa atin. Diba? So, for some instances, the word adaptability, isa sa pinakamagandang halimbawa is yung pandemya. Diba? Kasi sa pandemic na yon lahat na lockdown. No? Walang mayaman, walang mahirap, lahat lockdown. So you don't have to get a special permit for you to be able to go out. No? Walang bearing kung mayaman ka. Kasi kapag na-COVID ka, talaga na-COVID ka kahit mayaman ka, di ba? At kapag susunugin ka or matitigik ka doon, ay talaga matitigik ka, di ba? So, para sa atin, para tayong napilayan na wala ng hanap buhay, yung iba nakakaramdam na nakakapagod din pala na puro na lang tayo pahinga, di ba? Kasi na-realize natin, kapag busy tayo lagi, nagrereklamo tayo, wala na tayong panahon mag-unwind, wala na tayong panahon magharap-harapan, magkwentuhan, wala na tayong panahon sa bahay natin. So, siguro, sa tinagal-tagal ng naririndi na si Universe at si God, ayun, na-lockdown, di ba? Pagka-lockdown, andun yung COVID, andun yung lahat-lahat na yon. But, in the end, right after that, the adaptability of online business opens a lot of blessings to other people sa sinasabing changes. So, kung ikaw yung tipo ng tao na kaya mong i-let go, no? You don't have to rent a beautiful warehouse or whatever location. Kaya mo rin palang pagandahin lang ng DIY yung sarili mong bahay, di ba? Sariling corner kung saan mo pwedeng mag-online selling. And then, yung gagawin mo lang is tanggapin mo yung mga pagbabago na ginagawa ng Diyos sa buhay mo. At yung mga pagbabago na yun ay hindi agad-agad nangyayari. Minsan, no, sa pagbabago, tinatanggal lahat ng mansa. Di ba? Tinatanggal lahat ng nakabuhol sa buhay mo. And minsan, yung pinakamasakit pa talaga na yung nakabuhol sa buhay mo is yun yung taong mahalaga sa'yo. Na sasabihin mo, parang ikakamatay mo kapag nawala siya, di ba? And then few months, few years, you are so thankful that God removed that person out into your life because God replaced another one, or not a person or another person to love, but an opportunity for you to get busy, to enhance your talents, your skills, and you're able to earn money even though you're at home.
and then you're able to feed your family, to help other people by staying at home. So you're able to do multitasking, no, 'di ba? Nagbebenta ka online, and then titigil ka, kukuha ka ng mga orders, ibabalot mo, and then ano pa ba yung ginagawa nyo? Nagluluto ka, naglalaba ka para sa pamilya mo. Since hindi kayo makalabas kasi baka ma-quarantine ka, o di, manood ka ng TV, makinig ka ng balita, matulog ka. Kapag meron ka pang gagawin, maglinis ka, magtanim ka. Yun yung magagawa mo doon. Kasi, hindi ka makakalabas eh. Pandemic. 'Di ba? So, kahit marami kang income, hindi ka rin pwedeng mamasyal sa mall kasi sarado. Pinagbabawal. O may manghuhuli, may curfew, o 'di ba? So, hindi ka rin makaka-enjoy sa mga bar. Kasi naka-ban. Doon na-realize na hindi mo na pala kailangan ng isang pwesto sa mamahaling commercial properties. All you just have to do is to accept that God has given you all the skills that you are equipped of. Kasi mawawalan ng saysay ang creativity ng Diyos at ni universe at contributions ng vibrations, frequency, blessings ng paligid natin, ng natural elements. Kung lagi tayong nasa labas, hindi natin mapapansin yung mga maliliit na mga bagay na malaki pala ang bunga. 'Di ba? Kasi minsan dun tayo naka-focus sa big picture. Ang hindi natin alam na that big picture starts from a small branch or probably a small plant na inalagaan mo, 'di ba? And then by then, tumubo siya. Hindi naman inaakala ng lahat ng mga sikat na online sellers ngayon and vloggers na ganyan sila ngayon, 'di ba? Kasi yung iba hindi nila inaakala na meron silang talent na ganyan. Until such time na yung pandemic talaga nagtulak sa kanila, nakapalan niyo na yung mukha niyo. You have to go out and then show the humor that was God instill into your talents, into your behavior, into yourself. Kasi masyado tayong nangangarap na maging katulad ng idol natin na basketballista, idol natin na politiko, at kahit sinong idol natin, without identifying ourselves that we are unique and born on the same God, no, kahit magkaiba tayo ng religion. But again, we still live on the same earth, on the same environment. Depende kasi yun kung gaano ka kasipag at gaano ka kadeterminadong tiisin ang lahat ng pangungutya ng mga tao na sasabihin na hindi ka magtatagumpay, and then let them know and let them see the result without saying anything. Diyan lumalabas on how you adapt the changes that the nature and God created towards human beings. Yun, di ba, yung magtataka ka, disyerto, nagkaroon ng bagyo. Nagkaroon ng flood. Di ba? So, everything happens for a reason, and that is for you to be able to reach your full potential. And huwag mong pilitin yung mga bagay na hindi pa para sa'yo. At huwag mong pilitin yung tao na ayaw na rin sa'yo. In short, kung andyan, okay. Kung wala, okay lang din. Move on. You will not be able to love effectively sa ibang tao unless you accept yourself and you love yourself. Kung kumikita ka, bago mo ibigay yung sahod mo sa ibang tao, bigyan mo ng sahod ang sarili mo. And that is giving yourself a reward to enjoy whatever hard work that you have been through for a series of time. So sana nagustuhan nyo lahat ito. And then please do support ang YouTube channel ko. At the same time, Facebook ko. And then please do invite your friends to help me spread the videos right here. And if you want to book for a full private reading, message na po kayo, comment na po kayo. And then we can set an appointment for that. For the lucky charms, pagtanggal ng mga lahat-lahat na message. Thank you and good evening, everyone.